Good evening po sa lahat po ng mga viewers na sa gabi ngayon no. So we are so blessed again. We are now officially live again sa Facebook, sa live streaming uh, under the account of Bagger Church. So this is your host Pastor Danilo Dudoy Franco. So I'm going to preach again or to discuss again about the Word of God now for this morning. So I hope that even a little kahit na maliit lang o kaunti lang na message marinig nyo yung boses ng ating Panginoong Hesukristo through His words that He will going to reveal to each and every one of us about the truth of His words. So once again, magandang gabi po sa inyong lahat. I hope that you are in good condition, and then I know that God bless us every day of our life abundantly, not only giving us an abundance, but also the breath of life, and also healing, miraculous provision, miraculous supply, everything nga ginapahinanglan na ito sa ating kinabuhi. So, for tonight, again, we are now officially live again sa Facebook. So, for 2 weeks, hindi po tayo nakapag-live streaming for many reasons. But, we are blessed tonight because God, again, give us an opportunity to preach His words sa mga tao nagapanginanglan, especially tayong lahat nagapanginanglan sa pulong sa Ginoo adlaw-adlaw, oras-oras, because every day is crucial. Every time you will going to decide, dapat you have to think it twice or more than para hindi tayo magkamali. Because blaming other, especially kung magmali ta, we blame other people, pero we have the right to say no or yes if someone asking us or asking us to be with them, or maglaag ta, maglagaw ta, di man ta maglakat. But you have the right or the will to say no, to say yes or no. So that's why every time we fail, it is our kasalanan natin yon. So our topic for this for tonight, it is about it wasn't me. Hindi ako. So there's so many scripture nga gahatag sang mensahe sa sininga topic. We can read in Genesis chapter 3 verse 7 to 13. Ito po yung mga scripture natin. And Exodus 32 verse 19 to 24, Psalm 51 verse 1 to 10, and then Proverbs 28 to 13, Hebrews 3:12 to 13. So ito po yung mga topic na binigay sa atin sa care group po sa Pigkawayan National High School, Senior High School, 11 and 12. So this is one of the topic, it wasn't me. So it's up to you. It's up to us kung mayroon tayong matutunan, especially about the truth
of the Word of God for tonight. So, sa uli, magandang gabi po. And before we go on, pray tayo. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory for tonight live streaming. And Lord, I ask for your anointing. I ask to guide me, your guidance, and I ask for wisdom, knowledge, and understanding. And also bless all the ears, or anoint the ears of thy hearers right now, so that they will understand well your word as they hear your word tonight. Lord, all honors and glory, high praises and worship belongs to you alone. In Jesus' name, we pray. Amen. So, tuloy tayo. So, our topic, it wasn't me. So, our scripture is Genesis chapter 3, verse 17 to 13. So, sabi nga sa scripture, in Genesis chapter 3, verse 7 to 13, as a result, ito po yung pagkahulog ni Adam and Eve sa kasalanan. When they commit sin. Sa isang command lang, sa isang instruction lang or sugo ng Diyos na huwag kainin yung prutas doon sa forbidden tree. The fruit of knowledge between good and evil. So as a result, they both understood what they had done. Nung kinain nila, so they understood, both of them, kung ano ang kanilang ginawa. And they became aware that they were naked. So wala na silang maitago. So they were now aware na wala hubot-hubad sila. They have now knowledge. So they sewed fig leaves together and made loincloth for themselves. So sila mismo gumawa ng dahon, ng damit na gawa sa dahon. So alam naman natin, yung dahon ay malaya, malalanta, or madaling masira. But when they heard the voice of the Lord God as he was walking in the garden during the breeze of the day, the man and his wife canceled themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So sila na mismo, when they heard the voice of the Lord, na andyan siya, yung presensya niya, talagang sila na mismo ang nagtago or sila na mismo ang lumayo sa ating Panginoon, because there is now a guilt. Because they know, alam nila na nagkasala sila. So, sabi dito, so the Lord God called out to the man asking, "Where are you?" So, ang unang tinawag ng Diyos ay yung lalaki, which is si Adam. Because in the previous scripture, hindi pa ginawa ng Diyos si Eva. Sinabi niya na kay Adan yung instruction, yung command, only one command lang na sugo. Sabi ng Diyos, huwag mong lapitan or huwag mong kainin. Ipinagbabawal yung fruit, yung prutas ng puno na yan. The forbidden fruit. Na pag kinain mo ay magkakaroon ka ng knowledge between good and evil. Pero, sabi ng Diyos, where are you? So, directly, sinabihan niya si Adan, I heard your voice in the garden. Narinig ko yung boses mo sa garden. The man answered, and I was afraid
Sabi niya, natakot ako nung marinig ko yung boses mo. Because I was naked. So I hid from you. Dahil hublas ako. Hubot-hubad ako. That's why nagtago ako sa iyo. Sabi niya. So who told you that you are naked? God asked. Kinain mo ba? Sabi ng Diyos. Did you eat fruit from the tree that I commanded you not to eat? So, dito makikita natin na talagang directly sinabi ng Diyos that I commanded you alone. Wala kay iba. Kaya siya yung unang pinuntirya ng Diyos dahil siya ay naglapas. No? Nilapas niya yung batas. Yung unang batas na sinabi ng Diyos sa kanya. So the man answered, the woman you provided me for me gave me fruit from the tree and I ate some of it. So hindi naman marami. No? Some of it lang. Siguro kaunti lang. So the woman. So dito natin makikita na instead na si Adan will humble himself to ask forgiveness to our Lord God, pero ang tinuro niya, no, ang babae kasi, no, the woman you provided for me, gave me the fruit. Sinisi niya yung babae, tinuro niya yung sisi sa babae. So that's why our topic for this evening, it wasn't me. Hindi ako. Yung babae ang nagkasala. Siya kasi. So then the Lord God asked the woman, what did you do? Anong ginawa mo? The shining one misled me. The woman answered, so I ate. Kasi yung gitrick niya ako. No? Yung devil gitrick niya ako. The serpent tricked me. So the woman answered, so kaya ako kinain. Nilapitan niya At hindi lang yon. Nagkaroon sila ng conversation ng serpent na yon, and then hinawakan niya Nung hinawakan niya, talagang tinikman niya. Kaya nga bilang tao, itong lahat ng mga Word of God, it is our guide that remind us in terms someone will going to offer, especially, ang dami sa mundo. Kung titingnan mo lang, talagang mahuhulog ka. Lalo na pag ginawakan mo. Something. Kaya nga, kung halimbawa, paggabi, una-una, daan-daan ka lang dyan sa maraming mga neon lights or something, makita mo yung friends mo, tinawag ka. So, mas mabuti pa na mag-exit ka na lang. Huwag ka na lang dadaan doon. Kasi, we are only human being. Kaya napakahirap, Napakahirap to become like Christ. Especially, pag ka lang, every Sunday ka lang, ka. That's why every day God is telling us na kailangan natin yung Word of God every day. Kaya nga, minsan I read the Word of God. Minsan mawawala ka. Sometimes you preach the Word of God dahil hindi naman doon talaga sa something mabigat sa puso mo. Because we're just only human being. I'm telling you the truth. About something happening in our lives. Pero ganun talaga But ang pinakamaganda lang, dahil pag tinawag ka ng Diyos, talagang gagawa ng paraan ng Diyos. Magkakasakit ka, magkakaroon ka mag-suffer ka ng pain, just to be able na talagang ibabalik ka niya into the right path to do His will. So, good evening, Pastor Dude. God bless you. So, God bless din, Sister Fred De Leon. Is watching right now. So, thank you.
So talagang nagsisiyan sila dito. Walang repentance. They don't confess yung kanilang kasalanan. Yun talaga yung mabuti. Pinakatamang gawin na sabihin natin yung mga nagawa nating kasalanan and then repent, ask forgiveness to our Lord Jesus Christ. So dito, nagtuturuan sila. Sabi ni hindi ako yung babae. Sabi naman ng babae, no? Bakit mo ginawa to? Sabi ng Panginoon, yung ano kasi, yung serpent eh. Sabi niya, the shining one mislead me. Kaya kinain ko. No? Kaya sabi dito, in our topic, no, sa care group po to, no, friendship and care group, tinuro na po namin to sa Pigcawayan National Senior High School. So, salamat pala sa mga sa principal diyan at sa mga teachers diyan. So, blaming others, yung pagpaninisi ng ibang tao sa ginawa nating mistakes, no? Blaming others for our mistake is not a modern tactic. So, kung ginagawa man natin to ngayon, in present day of our life, hindi na to yung modern na tactic na ginagawa natin ngayon. Dahil ginawa na yun eh. Ginawa na 6,000 years ago pa. Sa kay Adan and Eve pa, ando na yun. Kaya sabi nito, it wasn't first used in paradise, it was first used pala in paradise almost 6,000 years ago. When Adam blamed his wife for giving him the forbidden fruit. And Eve in turn blamed the serpent tricking her. So a similar tactic was used by Aaron. Similar, kapaliho lang kay Aaron. So we can read it in our scripture for tonight. In Exodus chapter 32 verse 19 to 24. Sabi dito, as Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, he became angry. So habang bumababa si Moses, dala-dala niya yung commandment ng Diyos na nakasulat sa tablet, sa tablet. Kaya nga ngayon lang lumabas yung tablet sa atin eh. Pero kay Moses pa pala meron ng tablet. A made of stone, the Ten Commandments, dala-dala po ni Moses pababa. Pero when Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, he became angry. He threw the tablets from his hands and shattered them at the base of the mountain. So dun po sa baba, sa pinaka-panan ng mountain, talagang nag-scattered, nawasak yung ano na yon, yung sugo ng Diyos na nakasulat mismo doon sa tablet, made of stone. He took the calf that they had made, burn it with fire. Yung ginawa nilang calf, golden calf made of gold, ginawa nilang idol, sinamba nila, he took it, kinuha niya, and then he threw it with fire and ground it into powder. He scattered it on the water and made the Israelites drink it. Sinabon niya doon sa water and then pinainom sa kanila. And Moses asked Aaron, what did these people do to you that you brought such a great sin upon them? Ano bang ginawa ng mga taong ito sa'yo? That you brought, na inilagay mo sila, such a great sin. Ito po ay napakalaking kasalanan upon them. Siya siyang gumawa eh. Pero dito, just like in the time of Adam and Eve, mayroong similarity. Kaya, si Aaron sabi niya, Sir, don't be angry. Huwag kang magalit, sabi niya kay Moses. You know the people, alam mo naman kung anong mga klaseng tao to eh.
on evil. Talagang mga evil to eh. Sabi niya, they told me, sinabihan nila ako, sabi niya, make a God for us who will go before us, because as for this fellow Moses who brought us out of the land of Egypt, we don't know what has become of him. So ang tagal niya bumaba, hindi namin alam kung ano nang nangyayari. No. Doon mo makikita na hindi pa ginawa ng Diyos yung batas, yung law. Hindi man nila naisip yun. Pero at the time that God now engraved that law, the Ten Commandments, in the tablet, made of stone, kagad-agad, no? Yun talaga, ang kagad-agad nangyari. They made an idols made of gold. At si Aaron pa, no? Ang gumawa. Kaya nung sinabihan siya, anong ginawa mo? It is a great sin sa mata ng Diyos. Pero nang sabi ni Aaron, alam mo naman yung mga taong to. So sir, don't be angry. You know the people. So I told them, whoever has gold ornaments, tear them off. When they give it to me, I throw it into the fire, and out came this calf. So tinunaw nila, ginawa niya naging calf. So sinamba nila. So that's why, sabi dito, a similar tactic was used by Aaron, the priest, when Moses questioned him about the golden idol in the shape of a calf. So Aaron's classic reply, napakaganda yung reply, classic eh. Ibig sabihin, Kuya, don't be angry with me. You know, as well as I do this, as I do that, these people are determined to do evil. Kung hindi ko sila susundin, talagang determinado yan sila. No? Nagawin kung ano ang gusto nilang gawin. Baka patayin nila ako, baka magalit sila sa akin kung ano pang gagawin nila. So they are determined to do evil. I merely throw their gold into the fire, and out came this calf. Amen. So, blaming others is a common practice. No? Sabi nga, yung ano dito, yung example dito is in America. With children, blaming their parents. Yung mga bata, they blaming their parents. Kung ano man ang kailang kahinatnan. Yung parents naman, blaming the schools. And everyone blaming the music, videos, and TV programs that promote lying. Kaya nga sa mga episode sa mga TV, mas talagang makukuha talaga ang intensyon ng tao sa TV. Kasi, parang okay na lang yung mga bagay na yan, yung tatlo ang asawa, mag-aaway, Kaya parang okay na lang, kaya ang daming gulo. Because of that. Pero alam mo, hindi naman yun ang yun ang pinupuntirya lang doon ng mga producer, ng mga TV, ng mga laking kumpanya, ay yung matutukan mo yung ano na yan, yung TV show na yan. Pero hanggat na yung time doon ay liliit, and then papasok ang advertisement. Dahil yun ang pera doon, yung advertisement. Expenses yun, yung mga doon. So, actually, yun ang pera doon eh. So, sometimes, ma-fail tayo sa mga anak natin. Bakit hindi naka-honor? Bakit isang puntos na lang hindi pa nakuha?
We blame the cellphone. We blame the internet. We blame everything surrounds us. Pero, no, alam natin na sa una pa lang, alam natin na mayroon tayong freedom. At mayroon tayong knowledge din and wisdom na binigay sa atin ng Diyos kung ano yung tama at saka yung mali. Gagawin ko ba to o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Nung ginawa mo, na-failed ka. And then, sisihin mo yung ibang tao. So, anong pinapahiwatig dito? Yung pinapahiwatig dito is when you fail or commit sin, you have to confess and then ask God for forgiveness. Yun lang naman hiningi ng Diyos eh. In this life, yun lang eh. No? Ang sabi niya lang, kung sumunod ka sa akin, if you seek His face, everything will be added. Sa buhay mo. Pero the most important thing is repentance because it leads you through His words. By hearing His words, it leads you to eternity. So, tuloy tayo. Sabi niya, cheating, stealing and violence. Yet the truth of the matter is that blaming others, yung pagpanisisi, no? Yung pagsisi sa ibang tao, sa kasalanang nagawa mo, is nothing more than a feeble attempt to justify ourselves. It is an excuse that takes the focus off us. It is an excuse para madula yung focus sa atin and puts it on someone or something else. Para mabaling, no, yung attention na tayong kini-question, tayo ang kina-cross-examine because of that sin, para mabaling doon sa ibang tao. No. Pero it's interesting to note that neither Adam, sabi dito, neither Adam, Eve, or Aaron came forward and confessed their guilt without having to be sternly questioned first. So talagang nung question sila ng Diyos, no? ng Diyos si Adam and Eve, and then Aaron, ni Moses. So parang wala silang takot, no? Parang sinabi ka agad nila kasi ano eh, no? Kasi yung babae, kasi yung mga tao ito eh, determinado to, no? Na gumawa ng masama. So this shows that they weren't a bit remorseful for what they had done. Walang takot ba? Alam nila na sila naman ang may gawa. May kaparti sila doon. Malaki. Kaya nga, it is a great sin in the eyes of God in kneeling down, worshiping idols. Kaya nga naputol eh. Naputol yung relasyon ng tao ni Adam and Eve in the garden. Napakaganda ang ano eh. No, lahat andun na. Because of what? Because they listened to the voice of the serpent. Kaya, no, hindi naman natin masabi na hindi sa atin nangyayari sa atin to. Na hindi nangyayari sa atin to. Nangyayari to. No. Simple lang yan eh. No. Akala natin yung sinasabing marites, tumatawa lang tayo. Pero that is the voice of evil. Parang okay lang yun, pero hindi okay yun. Kaya, ang gumagawa nun, tayo din. In politics, the more you reveal the sin of other people, ikaw pala masisira. Ang buhay mo, yung kasalanan mo, ay marireveal. Mas lalantad pa. No? Hindi lang naman sa politics eh. Even in about the truth.
Even sa mga organization, sa church organization, there is politics. May politika din yan. No? Hindi mo maano yan, no? Hindi mo may tago yan. Di ba? So, akala natin wala lang, pero makikita talaga yan. So, I'm sorry to tell you that, pero that is the truth. So, sabi dito, nor were they resolved to change and do right, their main concern was to hide their sin. Kaya kung parati, no? Kaya nga dito yung kwento dito, it wasn't me, hindi ako, siya ang gumawa. So, the more na sinasabi niya, it is something to hide their sin. Or our sin. Tayo to eh. Was to hide their sin and appear less guilty than they really were. In other words, they weren't willing to take the responsibility for their action. So sometimes tayo nakagawa, sisisi natin sa iba dahil hindi tayo willing na tanggapin yung parusa o yung responsibility dahil sa kasalanang nagawa natin. Dahil natatakot tayo, baka sa kahihiyan. Yung pride natin, di ba? Pero on top of this, Adam even insinuated, kahit na parang sinisisi niya pa yung Diyos, sabi dito, insinuated that God was somewhat responsible. He created the woman. He said, the woman you gave me for a companion brought me some of the fruit and I ate it. Kasi yung babae na ginawa mo, siya ang nagbigay sa akin. Parang sinabihan niya pa ng Diyos. Parang sinabihan niya pa yung Diyos na parang, ikaw kasi. How quickly Adam's heart became hardened by the deceitfulness of sin. Instead na magmakaawa siya, instead na humingi siya ng tawad, instead na mag-confess siya sa kanyang kasalanan, sinabihan niya pa harap-harapan. Diba? Ang Diyos sabi niya. Yung babae kasi, yung ginawa mo. Pero there is a story also. One of the greatest king also, si King David, contrast this to David in the Psalm 51. So, hindi kaya ni King David. Iba si King David eh. He's a man of a God's own heart. Napakalapit niya sa Diyos. Nagkasala siya. Pero, nung directly na sinabi sa kanya, nung kinumpronta siya ni Prophet Nathan about the sin that he has done, walang pagundangan. Talagang umiyak siya. He wept bitterly. Umiyak siya. Nang mapait. mapait talaga sa puso niya. Dahil alam niya nagkasala siya. Tinanggap niya talaga. Kaya nga in Psalm 51, it refers to the story kay Bathsheba. The husband of Bathsheba, dahil buntis na si Bathsheba, pinauwi niya si Uriah para umuwi man na ng bahay. So, syempre, isa sa sundalo, matagal na siyang hindi nakasama yung pamilya niya, yung asawa niya. So, ano pang gagawin? Pero hindi talaga siya. He's a man na mayroong spirit talaga ng warrior. Na siya, uwi siya, pero yung kasama niya, hindi. So, hindi siya umuwi. Paano buntis? Kaya ang ginawa ni King David, mayroon siyang agenda, sikrito. Pinadala niya si Uriah sa gera, doon sa pinakunan, para mamatay. Para matakasan yung kasalanang ginawa niya. Pero ipinamulat sa kanya ng Diyos through Prophet Nathan
Kaya ito yung summit to, connected to, no, sa mga pangyayari doon. Yung pagsisisi. Pero iba yung dating ng pagsisisi niya. Sabi niya in Psalm 51, 1-10, have mercy, God, according to your gracious love. So pag sinabi natin gracious love, no, walang boundary. According to your unlimited, no? Unlimited, walang boundary. Gracious love. So, ibig sabihin, no, hindi nakabatay doon sa law, hindi nakabatay, no? Compassion, unlimited compassion. Erase my transgression, sabi niya. Talagang nagsisi siya. Umiyak siya. Wash me from my iniquity. Cleanse me from my sin. For I acknowledge, talagang inaccept niya, ginadmit niya, inacknowledge niya my transgression. My sins remains continuously before me. No, against you, you only have I sinned and done what was evil in your sight. Talagang inilahad niya kung anong ginawa niya. And that is evil in the sight of God. As a result, you are just in your pronouncement and clear in your judgment. So, through Prophet Nathan, narinig niya yung judgment ng Diyos. Talagang umiyak siya kasi siya pa mismo nagsabi, no? Patayin yung mayamang lalaki na yan. Dapat dun sa mayaman na yun, patayin, sabi sa story. So, indeed, in iniquity, I was brought forth. In sin, my mother conceived me. Indeed, you are pleased with truth in the inner person, and you will teach me wisdom in my innermost parts. Pero dahil dito, no, sa ginawa niyang kasalanan, talagang nagkakaroon pa siya ng malalim na kaalaman ng wisdom. Alam mo, if you suffered in pain, or kahit na, no, talagang hinahampas ng Diyos eh. Hinampas niya yung no? I suffer pain for how many oras hanggang magdamag. So ganun din sa kanya, no? Talagang mas lalo niya pang mas lalo pa niya ginpangita ang presensya sa Ginoo. Mas kahit na naputol yung presensya, mas lalo pa siyang lumapit sa Diyos. No? In times of great distress, in times just like this in his life, he suffered so much pain. Namatay pa yung anak niya kay Bathsheba. Pero mas lalo pa siyang lumapit sa Diyos. Purge me with hyssop, and I will be clean, sabi niya. Wash me. Talaga humingi siya ng tulong. I will be whiter than snow. Let me know joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Wow. Hari na siya. Ang dami niyang asawa. Ang dami niyang kayamanan. May kingdom pa siya, may tauhan pa siya, pero hindi yun. No? Hindi yun ang talagang nagbibigay sa kanya ng joy. Happiness. No? Sabi nila, if you have money, you can buy happiness. And that is the truth. But what about the joy, which is the inside? You cannot buy it. Happiness. No? Na ino-offer ng mundo. No? Pupunta kayo doon ng plaza. Doon yung happiness. You can buy, you can watch, and then uwi ka. For just an hour. But we're talking about the joy, the truth about this life through His words. That you cannot buy even how much money you have. Why? Ipunin mo pa ang lahat ng kahit na ano sa mundong ito.
mas lalo kang mawala yan eh. No? Ang lawak na nalupain mo, pero kung kukunin na yung ng iba, no? Kukunin, masasakit ang loob mo, ang lawak pa, anuhin mo yan. Kasi doon ang heart mo eh. Di ba? Pero, alam mo, pag-abot mo ng 60, 70, anuhin mo yan. Akala ng tao, no? Doon alaga ang ligaya. Doon ang joy. No? Hindi naman eh. It is in the Word of God. It is in the presence of God. Sometimes, no, uhaw lang yan. Sabi nga, uhaw lang. Because every one of us, tayong lahat, we wanted to belong. Para bang gusto rin natin i-glorify yung ano natin, sarili natin. Ganun tayo. Sali ako doon. So, sabi dito, hide your countenance from my sins and erase the record of my iniquities. God, no? And the last part, sabi niya, in 51, 1-10, sabi niya, God, create a pure heart in me. Mahirap maibalik yung presensya na yun eh, sa Diyos. Kaya kahit na anong tawag ni King David, even though God, parang wala na, pero talagang sabi niya, God, create a pure heart in me and renew a right attitude within me. Renew a right spirit within me. Pero dahil nagkasala siya, yung anak niya, yung kasalanan na yon, ginawa niya in secret. Pero inilantad ng Diyos yon sa kanyang harapan. Nawala yung protection niya. The heads. Yung kural ng protection ng Diyos sa kanya. Kaya yung anak niya, na si Tamar ata yun, yung anak niya na lalaki, nirape yung anak na babae. Because of sin na ginawa niya. And then, pinatay ang mga anak niya. And then, si Jeroboam, gusto pang agawin yung kanyang kingdom. At lalo na, talagang natakot si King David. No? So, if you will commit sin, kaya kung nagkadalit-silit sa iyong buhay mo, dahil yan sa kasalanan, because of the wrong decision na ginawa mo. At yun dapat ay you will going to confess your sins to God and ask forgiveness. Pero sometimes yung tao ay hindi tayo nag-confess, hindi tayo nag-ask ng forgiveness. Gusto natin ituro sa iban, no, ang sisi sang sala nga naton nga gibuhat. So, as most believers know, sabi dito, it is man's sinful nature that prompts him to shirk responsibility for his action and blame other for his failures. There are many clever and cunning ways to escape the blame for our mistake. So, ang daming paraan. But the Bible says, pero ang sinasabi ng Biblia, the truth, according to the Bible, there's nothing covered that shall not be revealed. Walang kahit na maliit na kasalanan, malaki man maliit, na tinatago mo, at lalabas niya. There's nothing covered that shall not be revealed. In Luke 23, in Luke 12, chapter 12, verse 2-3, in the end, sabi dito, in the end, every deed, lahat ng mga action, mga ginawa mo, will be shown for what it is. And we shall have either praise or condemnation. Kaya yung blaming others, yung panisisi, pangsisi, yung sinisisi mo yung ibang tao, is a serious sin.
Because it keeps us from admitting that we're wrong. So the more mo na sinisisi yung ibang tao, ikaw ang nakikita ngayon na mayroon talagang kasalanan. Talagang ina-admit mo na may kasalanan ka. Sinisisi mo lang yung ibang tao. And that is the truth. Even if we fool everyone thinking we're innocent, kahit na sabihin mo na wala ka, parang ginagawa mong tanga yung iba. Na inosente ka. Pero hindi mo alam din nila. Lalo na, kung iba, ganun din. God knows we're sin. Pero ang hindi mo may tago, alam ng Diyos na nagkasala tayo. Nagkasala tayo. And He won't let us forget it. Kaya kung nakakumit ka ng kasalanan sa buhay mo, nakapatay ka, nakarape ka, o kahit anong kasalanan, corruption. Alam mo, ang tagal ng corruption, ha? Ilang dekada na. Pero, hindi mo alam, pagdating pala ng panahon, lalabas din. At hindi ikaw na gumawa nun. Kundi pati yung mga anak mo ay kasali dahil sa ginawa mo na mali na desisyon. Kaya sabi niya, hindi mo talaga maitatago, sabi ng Diyos in the Bible. So, kung nagkaroon ka man ng kasalanan, siguro, no? Matataguan mo, no, yung batas, no? Tawag dito, yung the law of the land. No? Pero, 20 years from now or 10 years na pagtatago mo, tumatanda ka na rin. Alam mo na mamamatay ka rin. Paano mo matatakasan? Na alam mo na mayroong guilt na hindi ka nakapagsisi. Paano? There is hell and heaven. Kung hindi ka maniniwala, hindi. Bakit mayroong hangin? Bakit mayroong araw? Bakit may lupa? Bakit may langit? Bakit may lupa? Bakit may dagat? Sino gumawa niyan? Scientist? Come on. Ang mga yan is the self-existent one. It is Elohim. Adonai Elohim. It is our God. There is supernatural. And we know all that. At we cannot, hindi natin maalis yan. Kaya wala tayong ligtas. Wala kang ligtas. Pag mayroon kang kasalanan, matatakbuhan mo yung batas sa mundong to. Pero at the end, saan talagang punta natin? Kaya nga, the Word of God is not only for blessing. Blessing will be added. Not only the favor, not only for the things in this world, material things. The Word of God is lead you into the truth about this life. And the truth is that Jesus Christ will come again. At ang sabi niya, marami pagdating ng panahon will not experience death when the Son of Man ay babalik uli at kukunin sila. He's talking about the believers. At yun ang totoo. That's why he said, sabi nga, we must pass, yung trials and testing. Yung testing. Kailangan natin makasama sa rapture. Napakahirap ng buhay na to. Lalong-lalo na kung hindi ka nakarinig ng pulong sa Ginoo. So, blaming other keep us from repenting, which God requires before He'll forgive and restore us. So, ang pinakamaganda,
So sabi niya, God knows we've sinned and He won't let us forget it. Worst of all, blaming others keep us from repenting, which God requires before hell. That God's requires before hell. Forgive and restore us. Kaya ang gusto lang ng Diyos, na open tayo, na mag-confess ng kasalanan natin, and then He will restore. Kaya nga si Peter Si Peter and then si Judas, ano bang meron doon? Dalawa sila, nagkasala din sila. Judas Iscariote, he betrayed Jesus. Pinagpalit siya sa 30 shekels of silver. Pinagkanulo niya ang ating Panginoon. But there is guilt in his heart. Nangkunan niya. No? Ang kwarta. Ang value. May value. Pero, lalong hindi naman pala doon ang joy. Doon niya, nagkaroon siya ng guilt. And then, he did not repent. No, hindi siya nag-repent, napakamatay siya. Hindi niya makayanan yung kasalanan ginawa niya. Pero kay Peter, he denied Jesus 3 times. Pero before it happened, talagang sinabi na ng Diyos, gipropesiya na sang Diyos, ginamba na sang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo that He will going to betray Jesus before the rooster crows, magtilaok. He will deny Jesus 3 times. So, nung magtilaok ang manok, tamang-tama nang nagtanawanay sila sa atong Ginoong Hesukristo. And then he remembered, and it remind him kung anong sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya nga, talagang he wept bitterly. Talagang sobra ang hiya niya. Umiyak siya ng matindi. Talagang nandoon yung repentance. Wow. Umiyak siya. Hindi na nga sinabi sa Biblia kung saan siya napunta. Pero iyak na lang siya ng iyak. Dahil sa kasalanan. Pero, yung pagkakamali na yon, God restored him, established him, na siya pa ang binigyan ng susi sa kaluwasan. Kaya, ano yung susi? No? To confess our sins, to repent our sins, and then be baptized in the name of our Lord Jesus Christ, and receive the gift of the Holy Ghost. That's why it is the Holy Spirit who will going to reveal about the truth of these words, of His words. Because His words is full of life. And this is the truth. It means the Word of God is the Spirit. Buhay ito. It was covenant by blood. Kaya may dugo ng Diyos to. Kaya buhay. That's why, yung nagbibigay buhay sa tao is only a bowl of blood. Isang bowl lang. Ang nagbibigay ng buhay sa katawan ng tao ay ang dugo. Dahil lahat ng kakainin mo ay mapupunta yung mga vitamina, minerals, lahat-lahat yan sa dugo, at yan ang magbibigay, mag-travel sa buong katawan mo through sa mga kaugatan, magbibigay ng mga oxygen. Kaya kung maraming hangin yung ugat mo diri sa liog, sumasakit yung ulo mo. Kasi parado eh. Pero kung maganda, hindi gaganda yung daloy ng dugo. Kaya, uminom parati ng tubig para maglabnaw ang dugo. Alam mo, every morning, tama yung sabi ni I thank God, sinabi ni Pastor Gilbert, lumugdang, sabi niya, pagkagising ko ng umaga, uminom ako ng 4 na basong tubig. Alam mo, mahirap yun.
Pero I tried. Talagang nakalimutan ko uminom ng nawala yung sakit ng liog ko, no? Ang sakit ng alay na matagal na, siguro high blood 'yon. Parang nawala talaga. No? You should drink 8 glasses or more water, no? Para maglabnaw. Kaya nga sabi ng mga doktor, wala namang nagkaroon ng high blood sa sa taba. Yung nagkakaroon ka ng high blood, kung malapot yung dugo mo. Sabi niya, kulang ka sa tubig. So, that's it, no? Our word. Pero there is a question here. Sabi dito, sa blaming others. Why is it, para po sa ating mga viewers, why is it hard for people to admit when they were wrong? Bakit ba napakahirap sa tao na i-admit niya yung kasalanan niyo? Na i-admit niya yung kasalanan ginawa niya? Bakit ba napakahirap? Now, for the reason, sabi dito, pride, because of pride. Everyone likes to be thought as being a good person. So everyone, lahat tayo, gusto natin na tingnan tayo, na mabuting tao tayo. No? Yung image natin dapat parating maganda. It is because of pride. Kaya hindi natin ma-accept yung ating kasalanan and we blame other people. And then avoid coercion. No one likes to be lectured or corrected. So, bakit dahil mahirapan tayo i-admit yung kasalanan na yun? Dahil ayaw natin na malikturan, ayaw natin mapagsabihan. And then, humiliation. It is embarrassing to admit that you made a mistake or sin. So, yung humiliation parang yung ibababa mo yung sarili mo para humingi ka ng tawad. No, parang feeling natin kung ganon, parang napaka-embarrassed naman yun na i-admit yung kasalanan. No? Parang, halimbawa, isa kang kilala, alam mo na nagkasala ka, pero talagang nandun yung pride. So talagang ayaw mo mag-confess, ayaw mong mag-kneel down or hihingi ka ng paumanhin sa Diyos at sa taong nakagawa ka ng kasalanan. So that's why it is hard for a person, for a people to admit when they wrong. So it's talking, ang tinutumbok dito ay tayong lahat to. And then sabi dito sa question number 2, why does God want us to confess? Bakit pa gusto ng Diyos na ilahad our wrongdoings instead of blaming them on others? Bakit gusto ng Diyos na i-confess natin yung ating kasalanan, na sabihin natin sa Kanya? Or sa ating mga magulang, or sa taong na nagawa natin ng kasalanan. Rather than, sabi dito, instead of blaming them on others. So, una, sabi dito, blaming others is wrong. And it ruins our relationship with God and men. So, bakit gusto ng Diyos? Dahil yung blaming others ay mali yun. At mawawasak, it ruins our relationship with God and men. Then blaming others often leads to other sins like lying in order to conceal our action. Hindi mo lang biniblame, nagiging sinungaling ka pa. Talaga. Tikalon digid. Naktuhan ka na, tikalon ka pa. Confession forces us to stop sinning and mend broken relationship.
So, confession is required before we can be forgiven and restored by God. So, talagang yung paglalahad ng ating mga kasalanan and asking forgiveness para ma-restored again, no? Kahit na sabihin natin na may galit pa yung ibang tao sa'yo, maintindihan naman nila eh. But especially, ay yung tinutumbok nito ay ang pinaka-importante dito, yung relasyon mo sa Diyos. Kasi pag may relasyon ka sa Diyos, pagdating ng panahon, babalik at babalik lang yung trust ng tao sa iyo. Dahil makikita nila. And then, no, yung sunod na question, sabi dito, how can we help other accept the blame for their mistake? Paano ba tayo makatulong sa ibang tao na i-accept raw nila the blame for their mistake? Na kung magkagawa man sila ng kasalanan, no, they had to admit it, to accept it, rather than causing them to deny their involvement. Rather naman na i-deny nila na involved sila. So, paano tayo makagawa ng tulong para ma-accept nila? So, sabi dito, the Bible says, a soft answer. Kailangan maganda yung with compassion, with love, yung pagsalita mo sa kanila. So, sabi dito, a soft answer turns away wrath. Proverbs 15:1. Then, therefore, gently asking someone about a situation can help them to be honest and accept the blame for their mistakes. On the other hand, sabi dito, if we show anger, kung magpakita kita sang galit or threaten punishment, we may prompt them to deny their involvement. Kaya kung medyo direkta, no, na talagang ilalahad mo sa kanila na ito yung punishment na iparatang sa iyo, parang no, sila mismo i-deny nila. Pero kung talagang napakaganda yung sasabihin mo sa kanila, very soft, na parang tagos hanggang sa kanilang puso, no? Yung sasabihin mo sa kanila. So, no? Yun siguro makatulong yun. So, and the last one part, no, of the question, tell of a time. So, sa inyo po to, no, to each and every one of us. Tayo po nakakaalam nito. Sabi dito, tell of a time when you blame someone else when you should have admitted that you were wrong. So, mayroon ka bang nagawang kasalanan na dahil sa kasalanan na yon ay ang gi-blame mo yung ibang tao na dapat you should admit that you were wrong. So the answer, andyan lang sa inyo. So that's it, no? Our word for tonight. And thank you once again, no, sa lahat po ng mga viewers at sa lahat pa ng mga nanunood, no, ng live streaming na to, ng streaming na to sa Facebook. So I hope that God will bless you, that even sa maliit na bagay, especially, no, kung magkaroon tayo ng kasalanan, sabi dito sa topic natin, it wasn't me, hindi ako. Pero the Bible says that every time we will going to commit ng kasalanan, it is our decision. Kasi from the start, binigyan po tayo ng Diyos ng knowledge, ng wisdom. And we can say no kung yung barkada natin ay talagang
hinahikayat ka na pupunta sa ganito, ayaw mo, pero no, for the sake na para hindi masira yung inyong samahan, no, susunod ka, and then no, may mangyari na hindi maganda, you blame them. Nagtuturuan kayo, di ba? Pero no, you have you have to say no. Hindi naman sa lahat ng bagay okay lang na okay. Yes ka lang ng yes. Dapat you have to learn to say no. Bakit? Sabi nga, wala ka bang ibang tao na magmamahal sa'yo? Ang dami. Lalong-lalo na yung mga believers sa Diyos. Yun talaga yung yun talaga yung dapat titingnan natin, even yung parents, yung mga nanay, yung mga tatay, no, dapat alamin nila, no, alamin natin kung sino yung mga friends ng ating mga kabataan. And then hindi naman yan maitatago makikita yan sa group chat. No, yung mga yung mga bata, yung mga classmate nila, na makita mo how they chat, no? Yung conversation nila doon, no? Kung isa galagtik, kung isa no? Di ba? So, no, for that, malalaman mo kung anong klaseng anong klaseng bata siya, no? How the way he texts, no? Or chat, or mag-communicate. Di ba? Makikita mo doon Kaya, no, kung anong mangyayari, no, so, don't blame other people. Blame first ourselves. Because, no, we are the one who is responsible, no, sa ating pamilya, di ba? So, thank you, once again. Magandang gabi po, sa inyong lahat. I hope mayroon kayong narinig na word of God na galing po sa ating Panginoon. So we're just only an instrument for this kind of ministry. Especially, pasalamat tayo una sa lahat sa Diyos, and then sa Bagger Church, especially to our beloved one, Pastor Neil Cuesta and Teacher Melody, at sa lahat po ng mga saints dyan sa Bagger, sa mga men's, sa mga LM, sa mga youth, at throughout the Philippines, sa United Pentecostal Organization. So maraming salamat sa inyong tanan. May the Lord God bless you. So magandang gabi po sa inyong lahat, at see you siguro bukas, by the grace of God. So thank you and good night.